Good afternoon, konnichiwa mga kababayan. Ngayon po ay nandito tayo sa bilihan ng mga sapatos. Ito pong bunso natin ay grade 6 na. Ang aking bunso na si Lilo siya. Yung mga sapatos niya noong maliit pa siya, noong mga nakaraan taon, ay maliit na sa kanyang paa. Kaya ito po, nag-request siya na bumili ng sapatos. Ang sapatos na ito ay ginagamit lamang sa loob ng school. Ganyan po dito sa Japan. Hindi nila pwedeng gamitin ang sapatos na ginamit nila sa labas ng school. And then, sa school nila, meron pong mga lagayan doon na entrance. And bago kayo pumasok o bago pumasok ang mga bata, ay doon nila ilalagay yung sapatos na ginamit sa labas at yung gamit na sapatos sa loob ng school ay nakalagay na po doon sa kanilang shoe rank. Kaya po dito sa Japan o sa mga pribadong mga building, hindi po sila nagpapasok ng mga sapatos na ginagamit sa labas. Kaya ito po, sa mga oras na ito ay umiikot kami sa loob dahil hindi namin makita yung white shoes na para sa school. Eto na. At nagtanong na po yung anak ko dyan at tinuro nga to sa kanya. Nasa tabi lang pala siya ng counter. At talaga namang napakabilis lumaki ng paa niya. Last year lamang ang kanyang ginagamit ay nasa 22. Ngayon po, size 24 na po yung kanyang pinagpipilian. Wow! Ayan po, sinusukat na niya ang kanyang sapatos. Bali, parehas na po sila ng size ng kanyang ate, na si Ate Renchang. Ito pong sapatos na to, ito yung ginagamit lamang sa loob ng school. Hindi nyo yan pwedeng gamitin sa labas dahil magkakadumi po siya. And then, weekly, tuwing Friday, uuwi po nila yan para labhan naman. Iba rin po yung sapatos na ginagamit na pang-exercise o PE sa loob ng school. At iba rin yung sapatos na ginagamit na pang-PE sa labas ng school or playground ng school. Tapos, sa toilet nila, meron din po doon na tsinelas o slipper na para lamang sa loob ng toilet. At yung sapatos na puti na yan, ay hindi po yan pwedeng ipasok sa loob ng toilet. Ganon sila kalinis dito sa school ng Japan. Ayan po, nakita niyo yung mga sapatos naman na para sa rainy season. Ayan po, magbabayad na yung aking anakis. Yay! Anak ni Janice. Ayan po si Lolo, chinecheck niya yung size ng sapatos na napili ng anak ko. At tinatanong ulit kung tama ba yung size na napili ng aking anak. Kaya na nga po, binabalot na ni Lolo yung sapatos ng aking anak. At bibigyan na siya ng sukli. Kasi hindi naman siya umabot ng 1,000 yen. Siguro yung pera na yan ay nasa 400. Less 400 siguro yung sapatos na yan. Kung i-convert sa Philippine money. Not sure lang po, ha? Ayan, binigay na ng anak ko yung sukli ng sapatos. And then, tapos na mamili. Pauwi na po kami nito. Pinag-uusapan namin kung maglalakad ba kami. Dahil sobrang init na mga panahon na to. Oh, no! Ito po ay kagagaling lamang namin sa park na naglakad-lakad kami para tumingin ng sakura. Pinag-uusapan po namin ng anak ko kung magpapasundo ba kami sa kanyang father. Ayan po yung mga hapon. Yan, mga bulaklak na inilalagay nila sa yumaon nilang pamilya sa loob ng bahay. Oh no! Ayan po, palabas na kami neto sa maliit na mall dito sa aming, malapit lang dito sa aming lugar.
Ayan. Meron na naman ditong mini escalator. Naghagdanan na lang kami kasi ayan, exercise din. Kaya lang grabe po ang init dyan. At yung anak ko ay nakikipagsiksikan sa payong sa akin. Yan ang sinasabi ko sa kanila tuwing lalabas sila. Gawin nilang kaibigan ang payong. Lalo na summer. Dahil ako po talaga nakalakhan tayong mga Pilipina. Nakalakhan natin dyan sa bansa natin na kapag tayo lumalabas, talagang hindi natin nakakalimutan ang ating payong. Kumbaga, payong is friends or payong is life. Kumbaga, kilay is life. Nakakatuwa lamang dahil hanggang ngayon hindi pa rin natututo mga anak ko. Ilang beses ko yan sa kanila sinasabi. Paglalabas ng bahay, payong, and then maliit na bag para yung cellphone nila ay hindi lagi nilang bitbit sa kanilang kamay. Kasi minsan talaga hindi maiwasan na mahuhulog o mababagsak natin ang ating cellphone. Ako, ganyan talaga ako. Tuwing lalabas ako ng bahay, payong. And then mini bag, mini shoulder yan. Mini shoulder bag. Yan, nakasabit yan sa aking katawan. At ang mga anak ko, kapag ganyan, ay, anak talaga. Ang gagawin nila sa akin, nabubulol ako. Ang gagawin nila sa akin, isa silang maglalapitan. At sasabihin nila sa akin, Mama, pwede palagay ng cellphone ko sa mini bag mo. Oh my God. Ganyan silang lahat, kahit yung anak ko lalaki. Kaya ang ginawa ng ate nilang panganay, si Haponesa, pinagbibilhan na sila ng mga mini bag. Pero, oh my God, ganun pa rin po. Talagang hindi pa rin nila nadadala yung mga yan. Magdadala lamang sila ng mga ganyang bag, mga mini bag. Kapag halimbawa pupunta sila ng simbahan or medyo malayo-layo. Ewan ko. Hindi ko alam kung kailan sila matututo. Oh no! Ay naku mga sis ha, mga brother, sa totoo lang. Grabe, ang hirap pala mag voice over, no? Dahil wala naman ako may kwento, eto na lamang. Yung pag-voice over, pag-i-edit ng video, super. Pero dahil nga gusto natin makiuso, kahit naman lamang pagandahin natin yung ating mga video na may mga voice over o mga voice effect pa yan. Ayan, pinag-tsasagaan, pinag-aaralan ang pagkakalikot na itong CapCut na ito. Bali, kumukuha lamang ako sa YouTube para may paunti-unti ako may matutunan yung ganon. Pero sa totoo lang, ang hirap po talaga mag voice over kasi bulol-bulol, nabubuyoy ka talaga. Hindi mo maiiwasan yan, promise. Eto, nandito na po kami sa train station. Yung kanina nakita ninyo, mayroong mga bisikleta dun, diba? Yung mga tao dyan, mga estudyante, mga Hapones, mga Hapon na papasok sa work or kung anong lahi man yan, dun sila parking ng kanilang bisikleta. Pasensya na kayo ha, ang bilis kasi ng video naiiwanan tayo ng video. So, ito ngayon, naglalakad kami ng anak ko. Dito na po yung bus stop ng train station na pauwi sa bahay namin. Naghihintay kami ng bus stop dyan. Pero dahil nga po mainit, so napag-desisyon na namin ng anak ko na magpasundo na lang sa kanyang papa. Okay, sa susunod po ulit. Hope you enjoy watching this video. Aistero minasama. I love you. Love, 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 love you all. Pagpasensyaan nyo na lang talaga to ha. Kasi talagang hindi po ako professional na vlogger. Pinagpipilitan ko lamang po yung sarili ko maging professional. Charot. O ayan. Wala pa rin yung bus. Ang tagal. So, waiting for Papa driver. Bye-bye na talaga mga kaibigan. Babu and Mata. Hasta.